akong bagong mukha na hindi nakilala dito. So, naniniwala po ako ngayong araw na ito, may matinding gagawin ng Lord sa buhay natin. Amen? Amen. So, ang topic ko po for this day, nasabi po ni Rev Lorna, it's about faith. Amen? Sabi ko nga, the month of March, pag sinabing faith, dito itetesting talaga ng Lord ang faith natin. Noong nakaraang buwan ay about love. At tinest ng Lord ang mga love ninyo. Tama po ba? And this month of March is about faith. Pakitapik po yung katabi mo, sabi mo, magle-level up ang faith mo. Kung ang faith mo noon ay katiting, ngayon ay mas palalakihin ng Lord. And sino po ang may gusto na lumaki ang faith nila? Amen. So, let us pray. Lord, we thank you so much, O Lord God, for this afternoon. Hayaan mo the right revelation, the right word, O Lord God, ang lumabas sa aking bibig at hayaan mo, Holy Spirit, ikaw ang mangusap sa amin. Maghari ka, Panginoon, at lahat-lahat ng kalooban mo ang maganap sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabay-sabay po natin basahin yung Matthew 17 verse 20. Sabi po doon, hindi nyo mababasa. Yon. Sabi po in Matthew 17 verse 20, you don't have enough faith. Magkaiba po, ano? Diyan na lang po. You don't have enough faith, Jesus told them. I tell you the truth. If you had a faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible. Amen. Sa Tagalog po, sinabi po ng salita ng Lord at si Jesus ang nagsabi nito, sumagot siya, dahil sa maliit na inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari nyo sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Isa nga po malakas sa palakpak sa Lord. Amen. May papakita po ako sa inyo, the picture. Ito po yung picture na ito. Yan. That is a picture of small mustard seed. Sabi nga po, ang liit, parang gabundok lang. Pero yung nabasa natin, the Word of God, sabi ng Lord, ito lang ang kailangan mo. Ganito lang kaliit ang kailangan mo. Para masabi mo sa bundok na ito na lumipat ka rito at ito nga ay lilipat. Ang liit lang. Ang liit lang. Hindi sinabi ng Lord na kasing laki ng laptop, kasing laki ng bundok. Kailangan mo na malaking faith na katulad ng bundok. Hindi. Ang salita ng Diyos ang nagsabi na sa atin, ano daw po ang kailangan ng Lord sa ating makita sa atin? Kasing liit lang ng mustard seed ang faith na kailangan mo para malipat mo ang iyong mountain. Amen? Meron po din ako isang picture po dyan. Yan po. This is a picture of mountain. Pag sinabi pong mountain, it is unmovable. Hindi nagagalaw, hindi kayang alisin. Tama po ba? Hindi ito kayang i-transfer ng human strength. Sabi ko nga, mula nung kami napatira ng Lukban, hanggang ngayon, nakatindig pa rin ang Mount Banahaw. Walang kahit sino man ang nakapagpatanggal ng bundok. Pero sabi dito, in the human Hebrew expression, sabi niya, the mountain symbolize a huge obstacle or trials in your life. Amen. So, sinasabi dito sa pag-aaralan natin, may mga bundok tayo. At ang bundok na ito ay nagre-represent ng mga harang sa buhay ninyo, mga trials sa buhay ninyo. At sino po ang nagkakaranas ng obstacle sa buhay niya? Kanina po, pagpasok ko dito, pagkapasok ko pa lang, Pastora, pray mo po. Meron na agad alalahanin. Umupo lang po ako doon, Pastora, pray mo po. May alalahanin. Ibig sabihin, kahit pumapasok ka sa church, may dala-dala ka pa ring mga bundok at suliranin sa buhay mo. Amen.
At tapos po, nung nag-worship, sabi ko, oh, may sakit. Diyan ay mga bundok sa buhay natin. At ano yung nagre-represent sa bundok, ng bundok sa buhay natin? Yung fear na meron ka. Sino pong merong fear dito? Sobrang takot. Sino pong may sakit dito? Wala na, pinagaling na ni Lord. Amen. That is sicknesses. It represents your bundok. Financial hardship. Sino yung laging hirap dito sa kanyang financial? Represent your mountain. Sino po meron ditong doubt? It represents your mountain. Sino po dito ang nagkakasala ng paulit-ulit? Maaaring yan ay isa sa mountain na nakaharang sa buhay mo. Amen. And this day, sinasabi ng Lord, all that mountains sa buhay mo, may kapangyarihan kang alisin ang mga mountains na nakaharang sa buhay mo. Amen. Sino po ang may utang dito? May bundok na nakaharang. Amen. Salamat sa mga tapat na nagtaas ng kamay. At alam niyo po, yung utang na yan, bundok yan. Kailangan mapaalis. Gusto niyo bang paalisin? This is the day na merong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sinong may mga bitterness sa puso niya? Hanggang ngayon, pait na pait pa rin. Diyos ko, tumanda na ay meron pa rin pait sa buhay niya. That is your mountain. Sino yung may anxiety? Na parang lahat na lang ay kinatakutan. Lahat na lang ay pinag-emotan. And that is your mountain. Sino may family tension sa pamilya nila? Na lahat na lang ay nakaka-stress. Sino may stress sa trabaho niya? Ayaw mag-amen. Amen? Minsan yung work na yun ay nagmamountain na pala sa buhay mo. Amen? Yung study mo, yung health mo, anything na nakaharang sa'yo, it represents your mountain. Amen? Sino po ang may problema sa anak? Amen? Buti na lang, wala na dito anak ko kanina. Nandito siya. Amen? Sino may problema sa biyanan? Ayaw niyo na magsalita. Sino ang bundok niya ay ang manugang niya? Wala din. Wala na talaga silang bundok. At alam niyo po ba, lahat ito minsan ay nagsisilbing mountain o obstacle sa buhay mo. Amen? At sasabihin mo nga, Lord, pinagpe-pray ko naman yun. Bakit walang nangyayari? Pinagpe-pray niyo ba yung mountain niyo? May nangyari? Meron. Thank you, Lord. Yung naniniwala ka naman, Lord, naniniwala naman ako sa iyo na may gagawin ka. Bakit wala pa rin nagaganap? Ba't hindi umaalis yung mountain kong ito? Bakit nandito pa rin yung anxiety na ito? Bakit nandito pa rin yung financial struggle na ito? Bakit nandito pa rin yung problemang ito? Naniniwala naman ako sa iyo, Lord. Nagtitiwala pa nga din ako sa iyo, Lord. Pero hindi umaalis ang mountain na ito sa buhay ko. Amen? Amen. At ngayon pong araw na ito, meron po ako isang illustration na ipapakita sa inyo. Sino po may mga mountain? Taas nga po ang kamay. Thank you, Lord. Madami tayo. Amen? Lahat na merong mountain, ganito po ang sasabihin ko sa inyo. This is my illustration. Kunwari, ikaw ito, ako. At nandito si Jesus. Nandito si Jesus. Arin laptop ko ang mountain. Arin yung mountain na problema natin and trials, obstacle na nakaharang sa buhay mo. Ito ako, ito si Jesus. Alam mo po ba sasabihin ni Jesus? Linda, nakikita mo ba yung bundok mong yan? Ang laki-laki, di ba? Ang tagal-tagal na. Hindi umaalis. Natatakot ka na, Linda, di ba?
Takot na takot ka na dyan sa mountain mong yan, na feeling mo, permanente na yung bundok na yan, na hindi na gumagalaw, ilang taon na yan sa buhay mo. Sabi sa ng Lord. Pero sabi sa akin ng Lord, sabay tapik sa akin. Tinapik ako ng Lord, at sabi ng Lord, pero Linda, naniniwala ako, malalampasan mo ang bundok na yan kung magtitiwala ka lang sa akin. Amen? Amen? Pakitapik yung katabi mo. Sabi mo, naniniwala ako. Malalampasan mo yan. Amen? Kung ang Diyos ay tinapik tayo at nag-confident ang Diyos na malalampasan mo yan, bakit confident ang Diyos? Dahil ang hinihingilan sa atin ng Diyos ay ang katiting na seed of faith. Katiting lang. Kaya confident ang Diyos na malalampasan nyo lahat ng bundok na meron kayo sa buhay nyo. Amen. Meron po akong keyword dito, big word. Nakalagay po doon, mountain look permanent, they seem immovable. Sabi nga ang bundok, ang tingin natin ay hindi kayang magalaw. But what looks immovable to us is movable to God. Naintindihan niyo po yun? Kung ano yung mga bagay na hindi natin kayang pagalawin, na hindi natin kayang paalisin, may Diyos na may kayang-kayang igalaw ang lahat ng bundok sa buhay mo. Hindi natin kaya. Pero maniwala ka na merong Diyos na makapangyarihan na kayang-kayang igalaw ang bundok ng buhay mo. Amen? And that is my introduction. So dako po tayo, 3 points. Sabi po dito, ang bibigyan ko po din sa inyo, be a mountain mover. Amen? Sa hapong ito, lahat po kayo kinakausap ko, tingnan niyo po yung sinasabi ko, ang bundok ay permanente, hindi kayang galawin. Pero ang sinasabi ng Lord ngayon, hapong ito, sa bawat isa sa atin, even sa nanonood, be a mountain mover. Amen? Ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos para maitulak, maalis mo lahat ng bundok na nakaharang sa buhay mo. Amen? At sinong gustong matutunan ang bagay na ito? Be a mountain mover. Paano? Pastora, paano po magiging mountain mover ako? First, you have faith in God. Kailangan magkaroon ka lang ng matinding paniniwala sa ating Panginoon. Faith. Sabihin niyo, faith. Para maitulak ko ang mountain ng buhay ko, kailangan ko ng matinding faith. A true mountain mover isn't confident on ourselves. Hindi tayo dapat confident sa sariling meron tayo. Ang tunay na faith ay yung complete reliance niya ay doon sa Diyos na hindi nagbabago. Amen? Kung ang faith mo ay nanggagaling sa sarili mo, hindi yan faith. Ang tunay na faith daw ay yung reliance mo ay mula sa Diyos na hindi nagbabago. At yun ang kailangan sa atin ng Diyos. To have a faith in God, ang reliance mo dapat ay nasa Diyos. Amen. Sino po dito na nakakonect ang faith niya sa Diyos? Amen. May example po ako sa inyo. Yung faith na ang faith niya ay confident siya na nagagaling sa Lord. Kilala niyo si David and Goliath? Diba si David ay malaki, si Goliath ay malaki at si David ay maliit lang. Pero si David ay hindi nakapokus sa laki ni Goliath. Amen? Hindi siya nakapokus kay Goliath. Biruin mo po, ano ang datingan ni Goliath? Si Goliath ay mataas sa tao, complete gear. Mula ulunan hanggang paanan, kompleto ang gear niya. May mga armas pa siyang nakalagay sa katawan niya. Pero na-intimidate ba si David? Hindi natakot si David sa Goliath na hinaharap niya dahil ang confident niya ay nanggagaling sa kanyang Diyos na hindi nagbabago.
Grabe yun si David. Si Goliath, ito na, sumisigaw na ang tao. Tiwala ang tao na si Goliath ang mananalo sa labanan. Si Goliath ang mananalo. Rey, Goliath! Talong-talo talaga si David dahil maliit lang si David that time. Parang binatilyo lang si David. At ang sabi ng mga kapatid niya, uwi na ikaw, David. Magpakain ka na lang ng mga tupa. Doon ka na lang. Pero na-intimidate ba si David kay Goliath? Hindi. Dahil ang faith niya ay nasa Diyos. Amen. So kung meron po kayong mga fear, may mountain and Goliath sa buhay mo, kahit maliit ka lang, kayang-kaya mong talunin ang mga Goliath at mountain sa buhay mo. Dahil nakakonect ang faith mo sa iyong Diyos na hindi nagbabago. Amen. Second po doon, make your faith alive. Dapat daw po, ang faith natin ay lagi mong ina-activate. Sabi nga ng Lord, hindi kailangan ng Diyos sa iyo ang faith mo na malaki. Sabi ko nga kanina, hindi kailangan ng Diyos sa iyo ang malaking faith, kundi ang kailangan sa iyo ay yung genuine faith. Yung totoong faith na nanggagaling sa Diyos. Alam niyo po ba, yung verse na binasa natin kanina na umpisa in Matthew 17 verse 20, yung unahan po noon, bakit sinabi ng Lord na kailangan ko ay yung faith mo ay kasing ng mustasa? May nangyari po yun sa taas ng verse na yun. At ito po yung kwento na pinagaling ni Jesus ang isang batang sinasaniban ng demonyo. At sabi ng tatay, kwento ko na lang po, alam niyo po ba, yung tatay, awang-awa na doon sa kanyang anak na epileptic. Natuwi na lamang ito'y susumpungin na parang takot na takot ang tatay dahil kapag kasama niya ito, parang lagi na lang mabubuwal sa apoy. At kung may tubig, para na lang lagi siyang mahuhulog sa tubig. Ganun na yung fear ng tatay doon sa kanyang anak na may sakit. At alam niyo po ba, ginawa ng tatay na ito, inilapit niya ito sa mga disipulo ni Kristo. Yung mga disipulo, alagad ni Jesus that time, dinala ng tatay na ito yung kanyang anak at pinag-pray ng mga disipulo ni Kristo ang bata. Pero, sabi ng tatay, anong sabi? Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi siya gumaling. Sabi ng tatay, hindi gumaling yung anak ko. Sumagot si Jesus, tingin po kayo sa akin, ano kayang sinagot ni Jesus? Alam niyo po ba, nung binabasa ito, hindi nang tama sa akin eh. Alam niyo po ba sinagot ni Jesus dito? Sabi ng tatay, dinala ko po sa mga alagad mo eh. Bakit hindi gumaling? Tahasan, sinabi ng Panginoon, sabi niya, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ba ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko ba kayo pagtitiisan? Yun yung sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya. Lahing walang pananampalataya. Paano kaya pag kayo hinarapan ng Lord na ganyan? Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ba kita pagtitiisan? Amen? Gusto mo bagay, lagi na lang ba akong kasama? Para makita mo yung kapangyarihan. Sabi ng Lord, dali mo dito yung bata. At inutusan ni Jesus na lumayas ang demonyo. Alam niyo po ba, nagumaling yung bata. Isang command lang ni Jesus. At anong kasunod? Sabi ng mga alagad, pagkaalis ng mag-ama, sabi ng mga alagad, Jesus, bakit hindi po namin napaalis ang demonyo? Sumagot si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Amen? Disipulo na sila ni Lord. Pero nakitaan pa rin sila ni Lord ng maliit ang kanilang pananampalataya. Kaya sinabi po doon ng Lord,
Yun na yung kasunod na verse. Kaya tandaan ninyo, kung kayo mananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, maaaring sabihin mo sa bundok na ito'y na lumipat at ito nga'y lilipat. Tunay na walang bagay na hindi mo magagawa. Naintindihan niyo po? Ang pangit kapag sinabihan ka ng Panginoon na lahing walang pananampalataya. Amen? Amen? Kaya hinihiling sa atin ng Lord ngayon, anak, have faith in God. Kahit ang tagal mo na sumisimba dito, nandiyan pa rin ang unbelief sa puso mo. Ako nga po ay nirebuke din dito ng Lord. Sabi ko, Lord, anong testimony na meron ako para i-share ang gospel na to? Alam niyo po ba, dumating po ako na ako'y nirebuke ng Lord sa pagiging unbelief. Nung nangailangan po ng prayer, ang isa sa member namin, kami po ay nasa Padre Burgos, alas 10 na halos ng gabi, sabi, Pastora, si Daddy dadalhin at i-offer si Sergeant daw. Sabi ganun, alam mo, magkakasama kami ni Pastora Lorna nung time na yun. Nag-worry po ako nung time na yun. Hanggang sa umuwi kami dito ng Lukban, gusto na namin umuwi ulit ng Luciana para puntahan namin yung aming miyembrong yun na may sakit. At sabi sa amin, wag na Pastora, madaling araw na, pagod na rin naman kayo, bukas na lang po. And then, pumunta po kinabukasan, pagkatapos ng service, pumunta po kami dito at pinag-pray. Alam niyo po ba, tawag si Pastor Ray. Tawag ako. Alam niyo po ba, doon ako tinuruan ng Lord. Napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit mo hahanapin si Rev Lorna? Ay ikaw ay may kapangyarihang maglehan sa may sakit. Kanino ka nakatangan ng faith? Kay Rev Lorna? O sa Diyos na kayang gumawa ng himala sa buhay mo? Habang kausap ko po si Rev Lorna, tinuturuan ako ng Lord. Ang liit ng aking pananampalataya. Amen? So, minsan may mga bagay tayo na hindi mo sinasadya, nawawalan ka na pala ng paniniwala sa ating Diyos. At sinasabi ko po sa inyo, a small faith plus big God equals power. Naintindihan niyo po yun? Yung maliit na pananampalataya mong yun, kapag meron kang kasamang malaking Diyos, makikita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Nung pinag-pray po namin yun, pinag-pray ko doon habang nakaiga siya, pray, masaya kami nagpe-pray. Alam niyo po ba yun ay Sunday? Nag-pray po kami. Alam mo, Wednesday, nag-A group kami sa Luciana, nakasalubong na namin, parang walang nangyari. Saan ka punta? Naglalakad na siya. Naniniwala po ba kayo na yung small faith, there's a greater impact sa buhay mo? Because you have a big God. Ang nakakalimutan natin, nakapokus tayo doon sa ating mga problema. Nakalimutan mo, may malaking Diyos na bumaback up sa'yo. Amen? So, meron po akong number 2. Naintindihan niyo po? Number 1, to be a mountain mover, first have faith. Second, speak to the mountain. Sabi po doon sa word na yon, he replied, Jesus, because you have so little faith, truly I tell you, if you have a faith as small as mustard seed, you can say to this mountain. Ano daw po sabi doon? You can say to this mountain, move from here to there. Sinabi doon. Hindi sinabi na ipag-pray mo yung mountain. Napakaliwanag po na sinabi ng Lord, speak to your mountain. Hindi sinabi doon na pray your mountain. Speak to your mountain. Pag sinabi mo, utusan mo lahat ng mountain sa buhay mo. Pag sinabi mong umalis ka dyan, aalis yan. Amen. So speak to your mountain. Now, under po nito, speak with authority. Sino po ang may mga mountain ulit?
Mga kapatid, kung may mountain kang hinaharap ngayon, sinasabi ko sa iyo, speak with authority. Ang tagal ka nang niloloko ng mountain na yan. Ang tagal nang nakaharang yan sa buhay mo. Ang tagal na yan na nakaka-apekto sa buhay mo. Pero ngayong araw na ito, yung bundok na merong nakaharang sa iyo, speak with authority. Wag lang basta nagpe-pray. Kailangan dinideklarahan mo yung mountain niya. Sabi mo, kakausapin mo, ikaw, bundok ng kahirapan, pinalalayas kita sa buhay ko. Ikaw, sakit, karamdaman, pinalalayas kita sa katawan ko. You must speak with authority. Alam niyo po ba kanina, umalis kami. Mamaya ko nagkwento. Alam niyo po ba, grabe, kapag nag-i-speak ka, tinataboy mo. Speak with authority. At alam niyo po ba, kapag nandyan ang mountain, huwag kang pabulong-bulong lang. Mountain naman, hirap na ako sa iyo. Ang tagal mo na nandyan, huwag lang bulong. Ang totoong my faith, yan ay sinisigaw, inilalakas at dinideklara. Amen. Hindi yan tatahimik. Tingnan nyo yung mountain nyo. Ilang taon na yan sa buhay nyo? Diba tahimik ka lang? Hirap na nga po ako, pastora. Tahimik ka lang. But now, tinuturuan tayo ng Lord, have a faith of voice. Di ka dapat tumatahimik, sabihin mo, lakasan mo, at ulit-ulitin mo na hanggang hindi makumbinsi ang sarili mo na gagawin ito sa iyo ng Diyos. At isa pa, huwag kang magko-complain kung meron kang mountain na nararanasan. Huwag kang magko-complain. But your mountain start, sabihin mo sa mountain mo, ikaw mountain, puro reklamong ginagawa mo dyan sa mountain mong yan. Huwag na. Huwag ka na mag-complain. Nandyan na talaga yan eh. Wala ka nang magagawa, nandyan na yan. But this time, your mountain, instead na ikaw ay mag-complain, start declaring. Nasa harapan mo na eh. Kukomplain ka pa. Ang gagawin mo ngayon, kapatid, magsisimula kang mag-declare sa mountain mo. Hindi sinabi sa atin ng Diyos na tumakas ka sa mountain. At inuutosan pa tayo ng Lord, harapin mo yung mountain mong yan. Harapin mo yan. Harapin mo yan. Huwag kang tatakas sa mountain na meron ka. Kung anong merong mountain ka, harapin mo yan. Confront. At magsimula ka na mag-declare. Hindi mo i-confront na puro complain, kundi i-confront mo siya na meron kang deklarasyon. At bibigyan ko kayo ng example. Alam niyo po ba si David? Diba? Anong ginawa ni David? May declaration. Hindi siya nag-complain. Ang laki naman ni Goliath. Ay, full gear naman si Goliath. Ay, mukhang talo na nga ako dito. Ay, ang daming kakampi ni Goliath, diba? Parang pwedeng i-complain yun lahat ni David. Pero ang ginawa ni David, hindi siya nag-complain. But, nagsimula siyang mag-declare over Goliath. Ano sinabi ni David? Sabihin ko po sa inyo ha. Pakinggan nyo. Ito ang dineclare ni David. Sabi ni David kay Goliath, ang dala mo'y tabak at sibak at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan na Diyos ng Israel na iyong inahamak. Naman yung declare niya? Nagigat nyo? Ang dala mo'y sibak, pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihang Diyos ng Israel. Ngayong araw na ito, sabi ni David, ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. That is declaration. Amen? Sinabi ni David, ngayong ding araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita. At pupugutin ko ang iyong ulo. At
ipapakain ko sa mga ibon at sa mabagbangis na hayop ang iyong bangkay at sa mga kawal ng hukbong Pilisteo. Naintindihan niyo yung deklarasyon niya? Sa araw ding ito, pupugutan kita ng ulo. Ibibigay ka sa akin ng Diyos. Amen? You have a mountain? Start declaring. Ngayong araw na to, tapos ka na. Amen? Amen. At nakita ng lahat na narito ang makakapagligtas. Okay. Kay Yahweh lamang ang laban na ito at ibinigay niya kayo sa aking mga kamay. Powerful declaration ni David. Sabi niya, kay Yahweh ang laban na ito. Amen? Pwede mo yung gayahin. Kapag meron kayong mga struggle, obstacles, sasabihin mo, kay Yahweh ang laban na ito. Ibinigay na niya kayo sa aking mga kamay. Amen? Amen? So be a mountain mover. Kailangan complete confidence mo ay sa Diyos. Mag-speak ka ng authority. And then, stop complaining, but start declaring. So, ganito po ang gagawin natin. Sa oras na ito, start declaring. Amen? Kung ito ay may sakit at karamdaman ka, oo naman, nasakit po ang likod ko, oo naman, sabi ko nga kay Kuya Ray, hindi kaya ako ay lahi ng manananggal? Tawan-tawa siya eh. Kasi tuwi na lang gabi, kailangan kong langisan. Oo, parang hindi ako makakatulog kapag hindi na langisan ng aking binti ang ano. Oh, sabi ko, bilahi ba ako manananggal? Parang, meron naman nananakit talaga ang mga katawan. Pero, sabi ko nga, huwag niyang gayahin ha. Talagang sabi ko, grabe naman Lord. Parang mountain ko na talagang tuwing gabi na lang, pinupulikat ako, tuwing gabi na lang, masakit ang balakang ko. And then, sino ang may sakit at karamdaman dito? Amen? Meron kayo? Just declaring, your sicknesses will not define you. Amen? Yung sakit mong yan ay hindi nagtatakda kung sino ka at kung hanggang kailan ka. Amen? Don't declare that. Huwag mo sasabihin na tinatakdaan ka ng sakit mo. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Yung family mo na kailangang i-restore, may problema sa family, sasabihin mo, ang pamilyang ito ay magiging maayos din at babalik din sa dati. Hindi yung nagkakagulo na nga, ay magkaiwanan na, ay magkaalisan na. Pero you must start declaring. Sasabihin mo, this family will be restored. Ganun ang deklarasyon mo, maayos din to, may babalik din ito sa dati. At sino po may addiction? Tawan-tawa po ako kaninang maga dito. Sino may addiction? Walang sunod salita. Sabi ko, ay sino nakakaranas dito addiction? Wala talaga. Ay addict sa cellphone. Nagtawanan sila. Marami palang addict ay sa cellphone. Walang addict sa kung ano, pero yung addict sa cellphone, mga addict pala kayo, ha? Pero sabi ko, your addiction, sasabihin mo, hindi ako magiging alipin ng addiction na to. Lalaya ako. Amen? Amen. Madami din pala ditong addict. Sabi ko nga, Pastor, itatapon na po yung cellphone. Hala, subukan mo at maraming maninimot ng cellphone dyan. Kung ang anak mo ay feeling mo'y lumalayo na sa Lord, ideklara mo, huwag kang mag-complain, pasaway talaga tong anak ko. No! Just start declaring, sabi mo, but as for me and my household, we will serve the Lord. Amen? Kung nakakaranas ka ng financial pressure sa buhay mo, lagi na lang hirap, lagi na lang paubos, lagi na lang, Lord. Sasabihin mo ngayon, start declaring, pumarito si Jesus upang bigyan ako ng buhay na ganap
at kasiyasiya at buhay na masagana. Amen? Start declaring. Kung meron mang may sakit, yung bang okay ka naman nung pumunta ka sa doktor, lalo ka nagkasakit. Not kayo natawa, totoo naman okay na okay ka naman. Ano ako'y nagpa-laboratory, okay naman ako, tamad-taba ako nga. Okay naman po ako. Aba, nung lumabas ang result, para mas lalo ako nagkasakit. Pero wag mo i-declare na sakit agad. Amen? Ngayon pa lang, start declaring, by His wound, I am healed. Amen? So may big word po ako dito. Sabay-sabay natin sabihin, the big word. Sa iyong salita, nahahayag ang iyong paniniwala. Nagaget niyo yun? Kung anong sinasabi mo, yun ang iyong paniniwala. Kapag sinabi mong aray, yun nga talagang iyong pinaniniwalaan. Pero pag sinabi mong I am blessed, naniniwala kang pinagpapala ka talaga ng Lord. Amen? Kaya ingat sa sinasabi dahil dito nahahayag ang iyong pinaniniwalaan. Kasunod po nun, speak without doubt. Naintindihan nyo? Speak with authority. Ngayon po naman, speak without doubt. Huwag ka pong magdududa. Huwag ka pong magdududa. Kasi kapag nagsimula kang magduda, sabi nga dito, doubt is the enemy of your faith. Kapag nagsimula kang magduda, ito ay kalaban ng iyong pananampalataya. Sino po ditong may kaibigan na ang pangalan ay Duda? Baka katabi nyo? Si Duda? Si Duda? Kilala niyo yun? Lagi nga yun, best friend nyo nga yun, bulong na bulong sa inyo si Duda O si Dudoy, kilala niyo din yan? Best friend nyo din yan? Bulong na bulong din yun sa inyo. Alam niyo po ba, doubt is, nagbubulong lang siya. Saan nagsisimula ang duda? Small voice lang yan. Hindi yan sinisigawan ka. Si Duda, best friend mo, Duda. Hoy, Duda. Sabihin mo kay Duda, layas, Duda. Layas, di tayo BFF. Pag nagsisimula ng magduda ka, lahat ng doubt sa buhay mo, what if? Anong mangyayari? Paano ito? Bakit wala namang nangyayari? Wala naman nababago? Pinagpe-pray ko naman, bakit walang nangyayari? Nagsisimula na si Duda sa'yo. At sasabihin mo ngayon, Duda, layas. Amen? Huwag mong kaibiganin si Duda at si Dudoy, ha? Kasi hindi siya okay na kaibigan. Imbis na kayo ay magduda, sasabihin mo ngayon, diba anong bubulong sa'yo ni Duda? What if, pag nalugi ka? What if, pag ang bahay mong yan ay nabenta? What if, pag ikaw ay ganito? Lahat ng what if, ibibigay sa'yo ni Duda. Sasabihin pa sa'yo, lagi namang ganyan wala namang nangyayari Wala namang nababago Tagal na nga ganyan. Tagal ko nang pinagpe-pray yan. Di naman yan nagbabago Mas lalo nga yan lumalala That is duda. Pero yung faith, ganito ang sinasabi ng faith. Your God is able. Kapag may pagdududa ng ganyan, may Diyos naman at may Holy Spirit na bumubulong sa inyo at sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, anak, ang Diyos mo ay may kakayanan. Your God is able. At kung nagdududa ka pa, bubulong ulit sa iyo si Holy Spirit at sasabihin sa iyo ni Holy Spirit, anak, your God is very willing to help you. Amen? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay ready kang tulungan? Handang-handa ang Diyos na tulungan ka na alisin ang mountain sa buhay mo?
Naniniwala ka din ba that your God is a working God? Amen. Ang Diyos ang kikilos over your mountain. So that is your faith. Sabi ko sa inyo, doubt is the enemy of your faith. Kailangan palayasin mo si duda. And number 3, nagiget niyo po, to be a mountain mover, first have faith. Second po ay speak to your mountain. And number 3, from powerless to powerful. To be a mountain mover, mula ka sa kawalan, mula ka sa kahinaan, gagawin ka ng Diyos na isang makapangyarihan. Sino pong naniniwala doon? Ngayon, tinitingnan ka ni Satanas, wala naman yan. Ang tagal ko na nga dyan eh. Ini-enjoy na nga niya yung mountain niya eh. Tinititigan nga lang niya yung mountain niya eh. Alam niyo po ba, a short testimony, last year, ang family namin ay nakaranas ng sunod-sunod na problema. Family member namin, sunod-sunod. Parang kami sobra ng mag-warrior ng mga magulang namin. Kami nakakakilala, sir. Niwa-warrior na namin ang family ng aking kapatid. Sobra, dire-diretso ang gulo ng pamilya. Alam niyo po ba, dumating na sa punto na kami ay nakapag-pray, Lord, tama na po. Alam niyo po bang parang may daluyong na mga storm sa buhay nila at sabi namin, naaawa na kami, Lord, tama na po, tama na po. Hindi naman agad umalis yung bagyo. Hindi naman umalis agad yung mountain na yun. Hindi agad umalis. Nakaisang taon din na kami pray ng pray. Pero naniwala ako na every prayer na ginagawa namin, winawasak ng Diyos ang mountain na nakaharang sa pamilya namin. And ngayon, nai-enjoy na namin ang patag na mountain. Pumayapa lahat. Amen? Sabi minsan, yung mountain na meron ka, hindi naman instantly aalisin ito sa'yo ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Hindi yan aalisin sa iyo ng Diyos. Bakit? May purpose. Kung bakit nararanasan mo yung mountain na meron ka ngayon, because anaalaw ng Diyos para ma-build ang endurance mo. Para mas lalo kang lumakas. Dahil kita ng Diyos na mahina kang tao. At ngayon sa pamagitan ng mountain na yan, naniniwala ang Diyos, itinitrain niya ang endurance mo. Amen? Kaya may purpose ang mountain na meron ka. Ano pa? Kaya minsan hindi pa inaalis ng Lord yung mountain mo dahil pinatatatag ng Diyos ang faith na meron ka. Naalala ko po to. Nung ako po ay sobrang talunan ng mga mountain sa buhay ko, ang mountain ko ay sicknesses. Na parang, grabe yun. Nahihiya ako sa Panginoon na talong-talo ako ng mountain. Parang ang laki-laki ng mountain ng sicknesses sa buhay ko. Harang na harang. At hindi ko makitang may Diyos. Ang sabi ko nga, mamatay na ako, mamatay. Salita ng walang Diyos. At nung matapos na, alam niyo po ba, pinahiya ako ng Lord. Sabi ko nga, mamatay na ako, mamatay. Ayun ay mayomalaang. Nagigit niyo ako. Hindi pa yun. Sinabi din palang cancerous daw ako. Cancerous, iyak na ako. Mamatay na ako, mamatay. Ganun, yung walang faith. Alam niyo po ba, natakot ako sa mountain na meron din ako. Pero alam niyo po ba, nakita ko after that, ang Diyos naman ang gumawa eh. Kaya ako natakot, wala akong pambayad sa ospital. Nakaka-relate ba kayo doon? Gusto niyo naman magpa-doktor, kaso lang takot talaga tayo kapag hospital bill na ang usapan. Yun po yung tinatakot ko doon. Ay ano yun? Nung ako'y naoperahan na, God will provide. Wala lang pala akong faith. Wala lang pala akong faith.
Tines lang pala ng Lord yung faith ko. At doon ko nakitang napakaliit ng aking faith sa Diyos. At nung ako'y nalinawan na, Lord, sorry. Kasi ang liit lang pala ng Diyos na tingin ko sa iyo, ang nakita ko yung malaki kong problema. Na hindi ko alam, tama yung salita ko, mamatay na ako, mamatay. Kala niyo ba natuwa ang Diyos doon? Kung pwede lang ako dagukan ng Lord that time, Linda, ano ka ba? Ang liit lang ng problema mo. Alam mo bang ikay gagamitin ko pa? Magpapastor ka pa? Dahil sa unbelief mo. Amen? Minsan, ang dakilang purpose pala sa iyo ng Lord, malaki. Ngayon ay lumiliit dahil sa unbelief na meron ka. Grabe yun. Kung ako ay nagpakaloko kay Satanas noong time na yun, lokong-loko talaga ako. Pero, ang tindi ng plano ng Diyos sa akin. At ginawa niya akong pastor sa Luciana. Eto ngayon sa harapan niyo, buhay na buhay at malusog pa. Amen. Minsan, ang tinitest sa atin ng Lord ang ating obedience. Kung bakit may mountain kang dyan, tinitest ng Lord sa iyo ay ang obedience. May sasabihin po ako sa inyo. Alam niyo po ba na ang gustong-gusto ni Satanas, yung mountain mong yan, pag tiningnan mo, para ikaw ay mawasak. Panghinaan, palungkutin, alipinin ka ng mountain mo. Satan wants to use the mountain to tear you down. But God wants to use your mountain to build you up. Amen? Ang nais ng Diyos, mas lalo kang ayusin at i-build up. Kung si Satanas pawasak, ang Diyos, pabuuin ka pa sa mountain na meron ka. Amen? And different mountains have a different strategy. Alam ko po, magkakaiba tayo ng mountain. Pero sinasabi ko sa inyo, iba-iba din ang strategy na ibibigay sa inyo ng Diyos. At yung sinasabi ko nga, iba ang strategy nung kay Moises. Diba? Nung wala ng daanan sila, ang Diyos na mismo ang gumawa ng daan sa kanila. That is strategy ng Panginoon. Pero meron din tayong mountain na ang Diyos na mismo ang magtatanggal niyan. May mountain naman na minsan sasabihin sa'yo ng Lord, anak, yung mountain mo niyan, hindi ko yan tatanggalin. Dapat ikaw ang kikilos. Amen? May mga trials kayo, may mga obstacle kayo. Hindi siya aalisin ng Lord. Kasi ang gusto ng Diyos, ikaw ang udang gagalaw at kikilos. Katulad ng Wall of Jericho, 7 ulit na marcha sila, march, bago pa nawasak ang Wall of Jericho. Maaaring sa buhay mo, may kailangan ka pang gawain bago mawasak ang mountain sa buhay mo. Amen? Amen? And sometimes your mountain, tuturo ang kapala ng Diyos na akyatin yung mountain mo. Hindi yan aalisin, pero tuturuan ka ng Diyos na akyatin ang mountain mo at ma-overcome mo to. Dahil pag na-overcome mo to, ang sarap sa pakiramdam na ikaw mismo ay umahon sa bundok na meron ka. Amen? Last po, change your perspective. Sabi ko nga, niyo po yung bundok na picture. Ayan po. Diba sa lupa, ang bundok ay malaki. Kung titingnan mo sa lupa, ang bundok ay malaki. Pero kapag ikaw ay sumakay ng eroplano, ano na itsura ng bundok? Lumiliit na. So ganyan din ang mga bundok sa buhay niyo. Kapag dito sa lupa mo titingnan, malaki yan. Unmovable yan. Pero ngayon sinasabi ko sa iyo, kapatid, change your perspective. Gamitin mo yung perspective ng katulad ng Diyos. You must soar high
akyat sa taas, akyat sa presensya ng Lord. At kapag nasa taas ka, naniniwala ko, lahat ng mountain mo, uti-uting lumiliit yan. Amen? Amen. So, challenge ko po sa inyo, be a mountain mover. Amen? Elevate your perspective in God's view. Tanong ko lang po, sa areang ito, are you a mountain mover? Are you a mountain mover? Are you a mountain mover? Amen. Tayo po ito tayo. Sa oras na ito, hindi lang basta pinarinig sa iyo ng Diyos. Hindi lang sa iyo pinarinig ng Diyos that you are a mountain mover. It is a calling. Ito ay pagtawag sa atin ng Diyos, anak, anak, sa oras na ito. Ang tagal na ng bundok na nasa iyong harapan. Maaaring ang bundok na yan ay sa pamilya mo. Maaaring ito yung mga anak mo na malayo na sa Lord. Maaaring ito ay financial pressure. Sa pag-aaral mo, pantuition mo, bayarin mo, even your hidden depression, even your anxiety, your rejection, yung mga dreams mo na hindi nagaganap, yung mga bad reports ng medical mo, nandyan yan lahat, mga mountains mo. At sinasabi ng Lord sa oras na ito, speak to your mountain. Speak to your mountain. Sa pagtayo mong ito, isipin mo ngayon, nasa harapan mo ang malaking mountain ng problema mo. Nasa harapan mo ngayon, isipin mo kung ano yung mountain na meron ka sa pagtayo mong ito. Confront. Huwag mong takasan. Nandiyan na yan sa harapan mo at tinuturuan ka ngayon ng Diyos sa oras na ito. Binabigyan ka ng Diyos ng authority. Speak to your mountain. Speak to your mountain. Declare your mountain. Ikaw, kahirapan, tinutunaw kita sa pangalan ni Jesus. Ikaw, sakit, karamdaman, tinutunaw kita sa pangalan ni Jesus. Hindi ka na makakasagabal sa buhay ko. Ikaw, depression, pinalalayas kita sa buhay ko. Ikaw, kaguluhan sa pamilya, pinalalayas kita sa pangalan ni Jesus. Ikaw, bundok ng problema, tinutunaw kita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng problema na nakakaapekto sa buhay ko, tinatanggalan kita ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Come on, speak to your mountain. Palayasin mo. Hindi ang pastor ang magpapalayas ng mountain mo, kundi ikaw mismo. Ikaw mismo ang magsasabi sa mountain mo na matunaw ito, lumayas ito, at alisin ito ng Lord sa buhay mo. Come on, speak to your mountain. Speak. Utusan mo. Palayasin mo. At magdeklara ka na merong matinding Diyos, na may malaking Diyos, na kaya-kaya kang tulungan over your mountain, na may working God, na siyang gagalaw at kikilos over your mountain. Maaaring ang Diyos bibigyan ka ng strength. Palalakasin ka ng Diyos sa mga oras na ito. Palalakasin ka ng Diyos. Palalakasin ka niya para maakyat mo ang mountain ng buhay mo. At ang huli nito, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Na katulad ni David, ibibigay sa iyo ng Diyos ang katagumpayan.
Ibibigay sa iyo ng Diyos ang katagumpayan. If you declare na katulad ni David, na sinabi ni David, mula sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ni Yahweh. Mula sa araw na ito, wawasakin lahat ng Diyos ang mga mountains sa buhay ko. At sa araw na ito, tatanggalan na ng kapangyarihan ng Diyos ang bundok na nakaharang sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Pwede po ba sabihin mo ngayon, I am not a victim. Hindi ako biktima. Hindi ako biktima. Hindi ako biktima. I am not a victim. I am not a powerless. I am not forgotten. But I am a mountain mover. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yan ang iniiwanan na salita sa iyo ng Diyos sa hapong ito. Sinasabi ng Diyos, pinalalakas ka niya. Pinalalakas ka niya. Kita ng Diyos na matagal ka nang naghihirap. Kita ng Diyos na hirap ka na. Kita ng Diyos na masyado ka nang nag-i-struggle sa mountain na meron ka. And this time, sa tinig ng Panginoon, sinasabi niya, anak, you are a mountain mover. Ikaw ay binigyan ko ng kapangyarihan na alisin at utusan lahat ng mountain ng buhay mo. Have faith in God. Have faith in God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We thank you. We glorify you, Abba Father, Lord God. Naniniwala kami sa oras na ito. May ginawa ka. May tinutunaw ka. May inaalis ka. May pinalalakas ka, Panginoon. Meron ka ng strategy ginagawa, O Lord God. Naniniwala kami that you are a working God. That you are a working God. And you are an able God. Naniniwala kami, O Lord God. Sasamahan mo kami sa faith na meron kami. Mas malakas, mas matibay, mas powerful na kaya nang harapin ang mountain na ito at meron na kaming kapangyarihang utusan ang mountain sa buhay namin. We thank you, Lord. We glorify you, Abba Father, O Lord God. We entrust everything ng word na nangyari't narinig namin, O Lord God, sa araw na ito. We thank you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.